Hello mga manay, kapag merong saba, anong unang naiisip mo? Bukod sa pagnilaga to, tapos sinawsaw mo sa ginamos, naku, napakasarap yun lang eh, talaga namang solve na solve ka na. Pero maliban doon, banana Q, karaniwan na yon. Turon, pwedeng pwede. Pero lagyan natin ng twist kasi hindi ko pa natatry at ngayon ko lang gagawin para naman masubukan din ninyo, gawa tayo ng banana ram. Na-try mo na yon? Kung hindi pa, tara, sabay-sabay tayong magluto ng ating turon o banana turon. Bukod sa saging puna saba, alam ko kailangan din natin ng langka. Alam niyo ba tong langka na to? Sang lupalop ko pa pinahanap. Ayan. Kaya kahit hindi pare-parehas yung itsura, sabi ko basta yung hinog itong hao. Pinahanap ko talaga yung mga kasama ko rito kasi kailangan ma-achieve namin yung hinahanap namin na ganung timpla. Yung ganung banana ram na turon, nakita ko siya, napanood ko siya sa, ano ba yun, yung nagtitinda sa Lubyata ng UP ba yun? Basta yung mga ganon, limutan ko na kung saan. So, ang gagawin natin is tatanggalin ko yung mga buto-buto nito, lilinisan ko, tapos, balik ako sa inyo, papakita ko sa inyo kapag malinis na to. Eto na mga manay yung ating langka. Bali, pinaghiwalay ko po, ito yung mga buto. Sino kumakain dito ng nilagang buto ng langka, 'di ba? Ang sarap nito. Aminin niya 'yan. So kaya hindi ko siya tinapon kasi lalagain ko, papatikim ko dun sa mga anak ko. So ito yung ating langka. Bali magkaiba sila eh. Ito matataba, kita niyo naman, ang lulusog. Kasi ito yung sa isang nabili, magkaiba kasi. Manipis siya. Ganyan. So konti lang naman yung kailangan natin dito, kaya yung iba gagamitin ko sa panghalo-halo namin. Bali balatan lang muna natin tong saba. Balatan lang natin. Akong nagbabalat. Ganito yung masarap na pang, tawag dito? Pang turon. Ayoko ng sobrang hinog mga manay. Parang ako, sobrang sa pagkalamog. Yung ganyan lang, maberde-berde. Bali dito mga manay, hindi ko po inubos yung saba, yung isang piling kasi konti lang naman kami dito sa bahay. Baka hindi namin maubos. So, hiniwa ko siya ng ganyan, tapos gagawin nating 4 yan. Slice natin ng isa pa. Ganyan, ganyan po. Kanya-kanya tayong matakam. Yan. Itong saging na to mga manay, tanim po namin to. Ang dami. Kaya yan. Suda araw gawa naman tayo maruya naman. Diba? Kuha tayo ng iba't ibang recipe ng saging. Diba? Ang dami na nito. Sa isang ganito, 4 na turo na to. At dahil tapos na tayo, ang gagawin natin, kakailanganin natin ng lumpia wrapper. So, ang gagamitin ko dito ay medium size dahil malilit lang naman ito. Ganito kalaki yung ating ipapalaman kada isang wrapper. So, ganito yung gagawin natin. Meron tayo ditong lumpia wrapper na medium size. Ito yung ating pandikit. Ito po ay pinaghalo or niluto na 1 tablespoon ng cornstarch tapos 1 cup ng tubig. Then, pakulo lang tapos yun. So, ang gagawin natin, walang tayo ng isang saging. O, disclaimer, di ako naka-gloves kasi kami lang po kakain nito ng mga anak ko. Tsaka ng mga kasama ko dito. Then, hindi ko siya lalagyan ng sugar kasi lulutuin pa ito mamaya eh. So, maglalagay tayo ng langka. Lalagyan natin ng langka para dagdag aroma. Yan. Langka. Tapos, balutin natin. Ng paganyan. Sikipan ninyo para siksik na siksik siya. Tapos, didikitan ninyo ng inyong naluto na pandikit. Pwede rin naman tubig kung tinatamad kayong magluto. Kaso ang kagandahan po kasi kapag ganun yung pandikit ninyo, malutong din po yung inyong turon. So yan. Nakagawa na tayo ng isa. Ulitin pa ulit natin. So lagyan ulit natin ng saging. Then langka. Tapos rolyo lang natin. Then, pandikit.
Then, roll ulit natin. Ayoko po nang maluwag yung pagkabalot ng turon. Gusto ko talaga masikip. Ganyan, oh. Ganyan lang po. Paulit-ulit lang. Lalagyan ng langka, saging, then roll, higpitan ng ikot para maganda yung pagkakaluto mamaya ng ating turon. Lagyan ng pandikit, roll ulit, then, okay na. Tapos na ako magbalot, kaya naman, ipiprito na natin tong ating mga mini turon. Sa isang malaking kawali, painitin, maglalagay tayo ng maraming mantika. Maganda maraming mantika po para maganda yung pagkakaprito ng turon natin. So dahil mainit-init na to mga mima, ilagay na natin padahan-dahan yung ating turon. So, wag nyo ilagay lahat para maluto naman po ng maayos. 30 piraso itong aking nabalutan. Kaya marami kayong makakakain nito. So, 15 pieces lang yung ilalagay ko para yung 15 sa pangalawang batch ko naman ilalagay. May batch. At kailangan po kapag mainit na ang kalan, hinaan na po sa katamtamang apoy para ma-maintain at hindi po masunog. Kasi mamaya golden brown na yung labas, pero yung saging sa loob, hilaw pa. Hindi po yun masarap. So halu-haluin lamang po natin para maging pantay yung kanyang pagkakaluto. Malapit na to. Sa pag ganito na po yung kulay o itsura ng ating turon, pwede na natin itong hanguin para saktong-sakto lang at napakaganda ng pagkakaprito natin. Golden brown talaga. Tapos iprito ulit natin yung natitira pa. Ayan, okay na rin to. Yan lang ang napapansin ko, kapag naglagay ka ng langka, kahit walang sugar, nagkakaramelize siya, oh. Kasi naluluto yung langka sa loob. So, hanguin na rin natin to. Ngayon, tapos na tayo magprito. Next naman natin is gagawa tayo ng pang-coating ng mga to. Bali, dito sa pinagprituhan natin, hindi ko na to hinugasan. Tinanggal ko lang yung mantika. So, ang gagawin natin, maglalagay naman tayo ng sugar. So, ikakaramelize natin yan bago tayo maglagay pa ng mga ibang gagamitin natin. Sana masarap tong kalalabasan ng niluluto natin, mga manay. So, pag nakikita ninyo na nag-caramelize na yung sugar, saka tayo maglalagay ng pineapple juice. Then, isusunod na rin natin itong langka na natira. Hindi ko naman inubos yung nabili kanina kasi sobrang dami nun. Bali, yung isang binalatan ko lang, yun lang yung nagamit ko. Tapos, pakuluan ulit lang natin yan kasi yung ating asukal ay namuo yun. Ayan, oh. So, tutunawin yan ng ating pineapple juice na nilagay. O, di ba mukhang masarap kasi may pineapple juice tas may sugar? So, dito kung mapapansin ninyo, kumukulo na siya. So, yan po ay lalapot kasi dahil sa ating pineapple juice at yung ating sugar na nilagay kanina or yung tinunaw natin. So, dito mga manay, malapot na po ito. Ayan, oh. So, malapot na siya. At kapag ganyan na po, maglalagay tayo ng ating ram. So, ito yung mas kilala na alak, mga manay, ha. Maglalagay po tayo dyan. Huwag po kayo mag-alala, hindi kayo dyan malalasing. So, ang ginagamit is tandway. Or kung anong gusto ninyo. Basta ang gamit ko dito is tandway. Then, mix lang po natin ng maigi. Kung malakas nga yung apoy niya, naapoy pa itong nasa ibabaw na ito eh. Kaso hindi abot. Then, saka natin ilagay na yung ating turon. At haluin po natin.
Hanggang sa masipsip po yan ng ating turon yung sauce niya para kumapit. Maglalagay na rin tayo dito ng sesame seeds. Oh. Saan ka ngayon, di ba? Kahit nasa bahay ka, makakakain ka na ng ganito. Then, mix lang po ulit natin. Ayan po, oh. So, pinatagal ko lang siya ng kakahalo hanggang sa masipsip niya na po talaga. Grabe, ang bango. Wala na tayong nasipsip na ng turon natin. Then, pwede na natin tong lantakan. Ganun lang kadali. So, magpe-plating na tayo. Kailangan gagandahan natin. Para pag tinikman natin maya-maya. Parang ito pala, mabubusog na kami ah. Ay. Wow. Ngayon alam ko na kung bakit ito pinipilahan doon. Kasi ang bango niya, literal. Ang bango. Pero, bawiin ko yung hindi siya ganun kadali. Kasi maraming proseso, di ba? Hindi yung katulad ng normal na pagluluto lang ng turon na basta nabalot mo, o laban na, kain na. Ito, maraming proseso. May mga kung ano-ano pang nilalagay. Wow. Ito na talaga. Pwede na natin tikman. Ito na, titikman na natin. Excited na ba kayo? Excited na rin ako. So, kuha tayo ng isa. Mainit-init pa. Sarap ah. Hindi siya sobrang tamis, mga day. Ah. Hindi siya nakakaumay kasi may palo siya ng asim, tamis, dahil naglagay nga ng pineapple juice. Ngayon alam ko na kung bakit dinidayo to at pinipilahan. Kasi hindi siya ganun kadali, pero sobra niyang sarap. At yung turon na hindi ka maumay. Naglit ko. May humihingi. Ang sarap niya, promise. Meron mo nakakalasin. Inalantak na naman yan. Di ba naglagay ng ram o yung alak? Wala akong malalasaan ganun eh. Ang nalalasan ko, pineapple juice. Hindi siya matamis. Although, normal na matamis. Kumbaga, hindi siya yung overreaction na talagang yung isa lang ayaw mo na. Ito makakaulit ka. Sarap. Try nyo to. Matrabaho, pero masarap siya. Siguro yung mga ganito, lutuin nyo kapag meron kayong gusto nyo magpa-impress, gusto nyo magpalakas, eto na yun. Yung meriendang ere-request sa'yo kasi. So, ayan, hanggang dito na lang kasi sarap talaga. Gusto ko na umupo. Hindi ko paalam. So, magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Muli ako yung madiskarting nanay. Maraming salamat sa inyong panonood. Promise, try nyo to ha. Masarap.